Welcome po sa aking YouTube channel. Isang tip na naman po para po sa mga Grab driver po. Sa experience ko lang po, ito po isi-share ko po sa inyo kung paano po ang pagbiyahe na alam ko na sa experience ko na yung mga biyaheng matumal, biyaheng malakas, isi-share ko po sa inyo yon. Sample po, ang mga araw pong malakas is yung mga rush hour po. Yan po yung mga oras na malakas ang biyahe. Syempre, pag rush hour, marami pong nagbubook, medyo malakas po ang demand. Yun po yung kalakasan po ng biyahe sa atin. Yung morning na rush hour, tsaka afternoon na rush hour po. Bukod pa dyan, yung araw ng Monday, yan po yung medyo malakas po. Sumunod po is ang Friday. After po ng Friday, Saturday, Sunday, yan po. Medyo malakas po ang biyahe ng Grab niyan. Naman ng mga malalakas, yan yung mga malapit magmahal na araw. One day before, bago po mag-holiday, yun po yung malakas. Example po, isang holiday is Friday. Webis pa lang po ng gabi, marami na pong nag-uuwian yan. Kaya po yung malakas. Tapos, yung mga halimbawa is yung November 1, yan po is medyo malakas din po yan pag November 1. Kasi yung mga iba po is nagpupunta rin po yan sa mga sementeryo, yung mga holiday. Yan po yung mga malakas talaga kasi yung iba is nagmo-malling. Tapos, yun, ang ano naman natin, isang pinakamalakas talaga is December. Kasi December yan po yung marami ng marami ng pera yung tao, kumbaga may bonus na. Hanggang January na po yan ng first week, yan na po yung maraming nagbubuk po. Talaga pong pag December, halos mananawa ka po sa talaga sa pasahero kasi nga po maraming nagbubuk. At syempre, pag gano'n naman, maraming nagbubuk, nandun din po yung matraffic na mga lugar. Lalo-lalo na sa mga Maynila, sa mga mall, yung po yung matraffic. Tapos, yung mga lugar po na maraming pasahero, yung mga mall naman po niyan, halimbawa, nag-drop po kayo dyan sa mall ng mga around 10 o'clock, asahan nyo po, pagdating nyo po sa drop-off nun, sigurado po, hindi po kagad kayo mababatuhan ng booking dyan. Kasi, yung mga pumupunta pa lang doon ng mga ganong oras, is almost papunta pa lang po ng mga mall. Wala pa halos bumabalik niyan. Ang bumabalik na po niyan, yung mga kapauwian na po ng mga galing nagmomoling. Mga 5 o'clock hanggang pataas na po yan, mga hanggang alas 10, yan po yung mga kalakasan. Tapos, yung mga syempre, sa mga nagtatrabaho, yun po yung mga marami pong booking dyan, marami rin nagbubook. Tapos, sa mga hospital yan, kahit paano may booking din po sa hospital, dyan po tayo maghihintay-hintay sa mga school, yan din po. Tapos, yung sa tip lang po din sa mga baguhan din po, lalo na po sa mga baguhan na driver, halimbawa po is gusto nyo po yung area nyo lang yung alam nyo, as a technique po, example po, kung kayo po ay nasa Quezon City, yung gusto nyo yung babatuhan kayo ng medyo malayo, dapat malayo din po yung set destination nyo kung magse-set destination kayo. Sample po, kung taga-ano kayo, Valenzuela, ang gawin nyo po, mag-set destination na po kayo, paano po, Pasilang. Ngayon po, yung makukuha nyo na pasahero, ibibigay po ni Grab is yung along the way po na Pasilang. Minsan po is 3 drop po yan. 3 drop po ang binibigay sa isang set destination po. Halimbawa, mula doon hanggang Silang, minsan ninahati nga ho ng 3 yan. Minsan ang kagandahan is malayo ang malayo ang booking sa'yo. Kunyari, na-accept mo sa Valenzuela o i-drop sa'yo sa Makati. Kumbaga, malayuan ang distance niya, malayuan ang drop. Kung malapit naman yung set destination mo, hinahati pa rin halos sa 3 yung, kumbaga, malapitan naman. Yun po yung as a tip. Sample po, nasa naman is taga Silang kayo. Ang gusto mong mag-set destination na mahaba ang bibigay sa iyo ni Grab, medyo malaki yon, medyo malaki ang bayad ni passenger doon.
mula silang, halimbawa, set destination kayo ng Quezon City, bibigyan kayo ng going to Quezon City yon. Tapos hahatiin ho yun sa tatlong drop off. Yun po yung yung kagandahan. Tapos syempre once na po nag-cancel po kayo sa isang set destination, ubos na po kagad yung isang set destination nyo. Yun po yung sa set destination po. Tapos isa pa pong tip para po sa mga sa mga baguhan, wag po kayong magka-cancel ng basta-basta. Kasi sample din po, binigyan kayo ni Grab ng ng pasahero. Yung pasahero na yun, isabihin natin ang bato lang sa iyo is pick up mo siya is 500 meters. Ngayon, pag nag-cancel ka, ang ibibigay na sa iyo medyo malayo na instead na malapit. Kunyari, dati is 500 meters, ngayon gagawin na siyang 1.5 or 1.8 kilometers na ang pick up. Yun po yung disadvantage po ng nagka-cancel sa booking. Tapos yung set destination po, kayo, yan, mostly po mas maganda po mag-set destination yung araw po ng rush hour. Kasi sigurado po na mababatuhan kayo pag rush hour po ng set destination. Pero kung halimbawa magse-set destination po kayo ng alanganing oras, mahihirapan po kayong pasukan ng ng booking kasi sa akin sa experience ko mas priority po yung naka-open kaya na lang naka-auto accept ka. Kasi sample ko nagtatry ako before ganon. Set destination ako, nasa Maynila ako. Ang tagal ng pasok ng booking sa akin na set destination. Pero nung inopen ko kagad ang ang application ko sa auto accept, automatic may pumasok agad na sa akin booking. Kaya yon, kaya ang advice ko po kung magse-set destination po kayo, mas maganda po yung araw po na malakas ang biyahe. Talagang kumbaga hindi naman po talaga matagal yung paghihintay nyo kasi marami nga pong pasahero. Yun po, yun ang experience ko po na may i-share sa inyo, yung mga araw po ng mga malalakas yan. Yan po, isa idea ko lang din po yan as a experience po. Sana po makatulong po sa mga baguhang driver, sa mga kasamahan natin. Tapos, yung mga babae pong Grab driver, lakasan lang po ng loob. Kung nakaya ko nga po ng ilang taon, di makakaya nyo na din po yan. At ganun lang, sa una, mahirap talaga mag-Grab kasi kumbaga, di mo kabisado yung mga biyahe mo, pero pag tumagal ka na rin, kumbaga, madali na lang. Yun po, thank you po sa nanonood sa akin. Sana po may konting idea na naman po kayong nakuha sa akin. At pa-shoutout nga din po pala sa aking followers. I-shoutout ko daw po siya kasi nakita niya po ako dito sa Michelle na nakatambay po ako dun sa Makapagal. Sabi niya, i-shoutout ko daw siya. Si Ariel Bandejas po. Shoutout po kay Sir Ariel Bandejas. Thank you po sa pagsusubscribe nyo at pag-follow nyo po sa aking YouTube channel. Thank you po sa mga lahat po ng nanonood at nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Thank you po.